Alam mo ba na isa sa mga pinakamalaking misteryo ng ating mga alagang pusa ay kung bakit sila biglang umiihi sa kama, sa unan, sa damit o kahit sa mga kumot. Marami ang naiirita, napapakamot ng ulo at minsan pa nga ay napapagalitan ang kanilang pusa dahil sa ugaling ito. Pero teka, baka may mas malalim na dahilan ito na hindi lang basta disiplina o kalukuhan. Sa vlog na ito, aalamin natin kung bakit nga ba nila ito ginagawa, ano ang simbolo at kahulugan sa kanilang asal, at higit sa lahat, kung paano ito, sa hindi inaasahang paraan ay nagdadala rin pala ng swerte at magandang enerhiya sa ating tahanan. Kapag ang pusa ay umiihi sa kama o malambot na tela, una nating iniisip, siguro nagtatampo siya, o baka naman ay may sakit. O kaya gusto lang talaga niya ng pansin. At may katotohanan dito, ayon sa mga pet behaviorist, may tatlong pangunahing dahilan. Number 1, comfort zone ng pusa. Ang mga malalambot na bagay tulad ng kama at kumot ay nagtataglay ng amoy natin. At para sa pusa, iyon ang pinakamalapit na koneksyon nila sa kanyang amo. Kapag umiihi sila dito, para bang sinasabi nila na, gusto kong mapalapit palalo sa'yo. Gusto kong ihalo ang sarili kong amoy sa amoy mo. Hindi man natin ito maintindihan agad, pero sa kanila, ito ay tanda ng attachment at pagmamahal. Number 2, paghahanap ng seguridad. Kung may nararamdaman silang stress, pagbabago sa bahay, o may bagong taong dumating, doon nila ipinapakita ang kanilang nararamdaman. Para bang nilalagyan nila ng marka ang mga bagay na nagdudulot sa kanila ng comfort. Number 3, enerhiyang pananggalang. Sa pananaw ng mga matatanda at sa ilang kultura, naniniwala silang ang pusa ay hindi basta hayop, kundi tagapagbantay ng enerhiya. Kapag sila ay umiihi sa mga tela o kama, maaaring sinasalo nila ang malas, stress o negatibong enerhiya na dapat sana'y dumapo sa atin. Maraming nagagalit sa pusa dahil iniisip nila'y kalukuhan lang ang ginagawa. Pero sa pananaw ng Feng Shui at ilang paniniwala, may mas mataas na kahulugan ito. Pag-absorb ng negative energy. Kapag ang pusa ay umiihi sa kama o kumot, pinapaniwalaan na sinasalag nila ang anumang masamang espiritu o negatibong enerhiya na pwedeng magdulot ng sakit o mala sa may-ari. Para bang sila na ang sumasalo ng bigat para hindi ka maapektuhan? Pagtatakda ng pagmamahal at proteksyon. Hindi mo ba napapansin? Kadalasan ginagawa nila ito kapag masyado kang stress, malungkot o may iniisip. Para bang nararamdaman nila at gusto nilang ipaalala. Sinasabi ng iyong alagang pusa, huwag kang mag-alala, ako ang sasalo. Sinyal na pagpapadalisay ng enerhiya ang ihi ng pusa. Kahit nakakainis, para sa atin ay may simbolong paglilinis sa pananaw ng mga sinaunang paniniwala. Kapag natamaan ito ang isang bagay, para bang tinatanggalan ng malas o sumpa. Kaya kung iisipin, oo nga't nakakainis-linisin, pero may positibong anggulo rin. Maaaring ito ay simbolo na ang pusa mo ay tunay na nagmamalasakit at pinapakita sa kakaibang paraan ang kanyang proteksyon. Sa Feng Shui, ang pusa ay tinuturing na tagahatid ng good luck. Kaya kahit sa tila maling gawain, dala pa rin nila ang biyaya. Ang kanilang kilos ay nagsisilbing paalala na alagaan ang ating emosyon, tahanan at sarili. Dahil kung hindi, sila ang unang makakaramdam at gagawa ng paraan para ipaalam ito. Mga ka-Clover, ito ang tips kung paano hahawakan ng sitwasyon. Siyempre, bilang responsableng alaga, kailangan din nating gumawa ng hakbang. Number 1, siguraduhin na malinis ang kanilang litter box at nasa lugar na komportable sila. Number 2, bigyan sila ng sapat na pansin at oras, lalo na kung nararamdaman nilang nagbabago ang enerhiya sa bahay. Number 3, kung paulit-ulit at sobra na, magpatingin din sa vet para makasiguro na walang health issues. Ngunit sa kabila ng lahat,
huwag mong isipin na sila'y nagiging pasaway lang dahil sa katunayan may mas malalim silang ipinapahiwatig. Kaya mga ka-Clover, sa susunod na mahuli mong umiihi ang iyong pusa sa iyong unan, huwag agad magalit. Oo, kailangan mong linisin. Pero bago mo gawin iyon, huminga ka muna ng malalim at isipin. Siguro, sinasalo niya ang dapat sana'y ako ang makakaranas. Ang mga pusa ay hindi basta hayop. Sila ay guardian angels in 4. Mga tagapagdala ng swerte at tahimik na tagapagtanggol laban sa malas. May espiritual na simbolismo. Ang pag-ihi nila sa tela ay itinuturing ding ritual ng paglilinis, para bang tinatanggalan ng malas ang isang bagay. Kapag sa kama pa nila pinili, simbolo ito na ikaw mismo ang kanilang binabantayan. At kung sa damit naman, ipinapakita nila na gusto nilang maging malapit at maging proteksyon mo kahit saan ka magpunta. Sa Feng Shui, ang pusa ay tinuturing na tagasalo ng malas at negatibong enerhiya. Kapag sila ay umiihi sa kama o kumot, pinapaniwala ang sinasalo nila ang masamang kapalaran na dapat sana'y tatama sa iyo. Kaya kung pipiliin mong taboyin sila, para mo na rin itinaboy ang iyong sariling proteksyon at swerte. Kung may 9 na buhay ang mga pusa, siya ring dami ng problema ang darating sa taong nagtataboy o nagpapalaya sa kanila. Ibig sabihin, bawat buhay ng pusa ay simbolo ng pagkakataong mailigtas kanila sa kapahamakan o malas. Kaya kung ikaw ay mawawalan ng pasensya at pipiliing itapon sila, isa-isang darating ang mga problemang iyon sa buhay mo, doble pa ang balik. Kaya mga ka-Clover, kung sakaling mahuli mong umiihi ang iyong pusa sa iyong unan o kumot, huwag agad isipin na pasaway sila. Oo, nakakaabala, pero bago ka magalit, isipin mong baka sila ang sumalo ng malas na para sana ay sa iyo. Tandaan, kung ang pusa ay may 9 na buhay, 9 din na beses kanilang kayang ipagtanggol laban sa kapahamakan. At kung itinataboy mo sila, 9 ding problema ang posibleng dumating. Kaya alagaan natin sila, mahalin at turuan ng tamang asal ng may pasensya. Dahil sa huli, ang bawat kilos ng pusa, kahit pa sa paningin natin ay mali, ay may dalang kahulugan at swerte sa ating buhay. Kung naniniwala ka rin na ang pusa ay hindi lang alaga, kundi gabay at tagapagdala ng swerte, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang kwento at kaalamang magpapagaan ng iyong buhay. Kaya, lagi nating tandaan, kapag ganito ang ugali o ginagawa ng inyong alagang pusa, huwag pagalitan. Dapat isipin at intindihin na may dahilan ito, dahil kung isa kang mapagmahal sa pusa, lahat ay kaya mong tanggapin at mahalin sila. Yan ang tunay na cat lover. Dahil ang pusa ay hindi lamang alaga, sila'y biyaya. At ang biyayang ito, kapag inaalagaan ng mas may malasakit, ay magbabalik sa iyo ng swerte, proteksyon at pagmamahal na higit pa sa inaakala mo.